Ang batang lalaking ito ay 16 na taong gulang pa lang pero kumikita na ng 400,000 baht isang buwan sa pamamagitan ng paglalaro at pagbebenta ng mga gamit sa laro. Noong nagkolehiyo, madalas siyang lumiliban para magtinda ng piniritong kastanyes at kumita ng malaki. Sa edad na 19, nagtayo siya ng kumpanya ng tuyong damong dagat. Sa edad na 21, nabayaran niya ang utang ng kanyang pamilya na mahigit 40 milyong baht. Sa edad na 26, ang kanyang produktong piniritong damong dagat ay na-e-export na sa 27 bansa. Ang kita kada taon ay umaabot sa 1.5 bilyong baht. Siya ang negosyante, ang pinakabatang negosyante sa Thailand na si Itipat. May matututunan ang lahat sa kanya, pero paano niya nagawa yun? Alamin ang sagot sa pelikulang The Billionaire. Ang lalaking ito, si Itipat, ay isang mayaman at suwail na hindi mahilig mag-aral. Bihasa siya sa paglalaro, at habang nakikipaglaban sa laro, may isang nagkagusto sa kanyang armas at handang magbayad ng 10,000 baht para bilhin ito. Nag-aalinlangan si Itipat, pero inilagay niya ang kanyang bank account number, at talagang nakatanggap siya ng pera, na nagpukaw sa kanya ng isang oportunidad sa negosyo. Pag-uwi niya, ibinenta niya ang lahat ng natitirang armas sa laro, at kumita ng daan-daang libong baht ng madali. Kunin mo itong pera at bumili ka ng isang mamahaling kotse at magmaneho, papunta sa eskwelahang yan mo, na pinagalitan ka na ng punong guro, pero wala siyang pakialam. Ngayon isa na siyang idolo sa eskwelahan. Saan man siya magpunta, siya ang sentro ng atensyon, hanggang sa pag-uwi niya sa bahay, nalaman ng mga magulang niya ang tungkol dito. Akala pa nila may ginawa siyang masama, pinakiusapan siyang mag-aral ng mabuti at huwag silang alalahanin. Pero wala siyang pakialam at patuloy pa rin siyang naglalaro at nagbebenta ng mga gamit. Ang kwaderno niya ay naging mousepad na. Si Itipat, talagang maluho siya pagdating sa pagbili ng mga gamit elektroniko. Basta may nagustuhan, bibilhin niya. Kaya, gaya ng inaasahan, bagsak si Itipat sa entrance exam sa universidad kaya napilitan siyang mag-aral sa pribadong paaralan. Sa sala, narinig niya ang kanyang mga magulang na nagtatalo tungkol sa mahal na tuition fee. Doon niya nalaman na baon sa utang ang kanyang pamilya. Gusto ni Itipat na tulungan ang kanyang mga magulang na bayaran ng utang. Pero ang kanyang game account, dahil sa madalas na offline transactions, ay nalock ng server. Huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Medyo nadismaya si Itipat pero hindi siya sumuko. Napatingin siya sa bagong baylang DVD game player at agad siyang nag-isip. Ang ganitong uri ng game player ay libreng regalo kapag bumili ka ng TV. Ipinapakita nito na hindi mataas ang presyo, kung kaya niyang mag-angkat ng maramihan sa napakababang presyong bultuhan. At pagkatapos ay ibenta sa iba sa mas mataas na presyo, maaari siyang kumita ng malaking tubo. Kaya ginamit ni Itipat ang kanyang matrikula para bumili ng 500 piraso. Kung magtatagumpay siya, maaari siyang kumita ng daan-daang libo. Pero pag uwi niya sa bahay, bigla siyang nanlumo. Lahat pala ng DVD player na to ay peke. Karamihan ay sira at hindi gumagana. Pinuntahan niya ang may-ari para magreklamo. Pero sabi nito, kapag nakalabas na ang produkto sa tindahan, hindi na raw pwedeng isauli. Kinutya pa niya si Itipat. DVD player sa halagang 500 baht, syempre peke yan. Kung ano ang presyo, yun ang kalidad. Walang murang bagay na maganda. Galit na galit si Itipat, ibinagsak niya ang DVD player. Hindi niya inaasahan na mabasag ang buong cabinet. Nagalit ang may-ari at sinampal si Itipat. Natakot siya at tumakbo. Ang kanyang unang pagtatangka sa pagnenegosyo ay nabigo. Sa huli, ang kanyang ama pa rin ang pinakamahal sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang ama tungkol sa pagnenegosyo. Hindi raw kasing simple ng paglalaro ang pagnenegosyo. Pagkatapos ay kumuha ng isang tumpok ng pera at sinabihan si Itipat na magbayad ng matrikula. Ngunit hindi niya tinanggap ang pera. Ngunit kailangan pa ring mag-aral. Nakaisip si Itipat ng ibang paraan. Palihim siyang pumunta sa silid-aklatan at ninakaw ang anteng-anteng. Ang anteng-anteng ng kanyang ama. Naiprenda niya ito sa halagang 100,000. Sa wakas, sapat na para sa matrikula. Pero sa klase, iniisip lang niya kung paano kumita ng pera para matubos ang anteng-anteng ng kanyang ama. Kaya wala siyang gana mag-aral. Madalas siyang lumiliban sa klase. Isang araw, nakita niya ang isang makina na automatikong nagro-roast ng kastanyes sa perya ng kastanyes. Ang kastanyes ay isang popular na merienda na gustong-gusto ng maraming tao, pero makikita lang ito sa Chinatown. Bukod sa malayo, kailangan pang pumili ng matagal. Kung makakapagbukas siya ng tindahan ng roasted chestnuts malapit dito, tiyak nakikita siya ng malaki. Sa isiping iyon, hindi nag-atubili si Itipat, kaya bumili siya ng pang-ihaw ng kastanyes,
Tapos pumunta siya sa Chinatown. Nagpaturo siyang mag-ihaw ng kastanyes, at pagbalik niya, walang tigil siyang nagpraktis. Sa wakas, nakagawa rin siya ng masarap na inihaw na kastanyes. Pagkatapos, umupa si Itipat ng pwesto sa mall para magbenta ng kastanyes. Pero hindi masyadong mabenta. Ilang piraso lang ng kastanyes ang nabebenta niya sa isang araw. Nasaan kaya ang problema? Pinakinggan ni Itipat ang sigaw ng mga nagtitinda sa palengke. Napagtanto niya na ang magandang produkto ay basehan lang. Para maging maganda ang negosyo, kailangan matutong mag-promote ng produkto. Kaya naman, nagpunta si Itipat sa palengke na tila napakasimple. Ngunit nagtatago pala ito ng mga kasanayan sa pagmemerkado na napakalaking tulong. Ang libreng regalo at malaking diskwento ay siguradong pinakadirektang paraan ng pagmemerkado. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagpili ng tamang lokasyon. Halimbawa, kung maglalagay ng donasyon para sa kawang gawa, tumayo sa harap ng pampublikong palikuran, kung saan maraming dumadaan, tiyak na magbibigay sila ng kahit kaunting donasyon. Itinala lahat ni Itipat ito, at pagbalik niya, binago niya ang paraan ng pagbebenta. Inilipat niya ang kanyang pwesto ng piniritong kastanyes sa harap ng mall. Talaga nga, kapag maraming dumadaan, bumenta ng husto ang mga kastanyes niya, at kumita siya ng maraming pera. Masayang sabi ni Itipat, o kaya magbukas pa tayo ng ilang sangay. Pero hindi nagtagal ang masayang panahon. Ang usok mula sa makinang nagro-roast ng kastanyes ay nagpaitim sa kisame ng mall. Hiningi ng manager kay Itipat na ayusin niya ito, kung hindi na siya papayag ang magrenta. Para hindi makaabala sa iba, wala nang ibang nagawa si Itipat kundi pinturahan ulit ang kisame pagkatapos ng mall. Nagtatrabaho siya hanggang hating gabi. Konti na lang, tapos na. Pero sa mismong sandaling iyon, dumating ang gwardya at pinaalis siya. Nang makita yun ni Itipat, naglabas siya ng pera para subukang ayusin ang problema. Pero hindi niya inaasahan na sasabihin ng gwardya sa nanay ni Itipat na disiplinahin ang anak niya. Pagkatapos ay ibinalik ang pera kay Itipat at pinagmadali silang umalis. Hindi nagpatalo si Itipat at sinabing babalik siya bukas. Pero sinabi ng nanay niya na kailangan niyang magpa-passport bukas. Nabaon na tayo sa utang, hindi na tayo pwedeng manatili rito. Balak ng mga magulang mo na dalhin ka para tumira kasama ng mga kapatid mo. Pero nagsisimula palang umunlad ang tindahan ng kastanyes. Kaya hindi pumayag si Itipat na basta na lang umalis. Kaya kinumbinsi niya ang mga magulang niya na hayaan siyang kasama ang Katiwala na manatili dito para ipagpatuloy ang pagbebenta ng inihaw na kastanyes. Kinalimutan na niya ang pag-aaral. Pero ang problema sa kisame ay hindi pa rin niya mahanapan ng perpektong solusyon. Sa huli, pinalayas pa rin si Itipat sa mall. Nalungkot siya ng matagal hanggang sa araw na iyon. Nang siya at ang girlfriend niya ay lumabas para magpahinga, bumili ang girlfriend niya ng isang kahon ng pritong seaweed, kumain ng isa, at hindi na mapigilan. Parang may kakaibang hatak itong tuyong seaweed na to. Hindi ko mapigilan. Bigla na lang nagkaroon ng ideya si Itipat. Gusto rin niyang magbenta ng tuyong seaweed noong nagsisimula pa lang siya. Bumili siya ng tuyong seaweed na prito na. Handa na sanang ibenta. Pero hindi tumagal. Wala pang isang linggo, sira na agad. Kaya pumunta siya sa Universidad ng Agrikultura. Nagpatulong siya sa propesor ng food processing para humingi ng payo kung paano mapapanatiling sariwa ang tuyong seaweed. Naantig ang propesor sa kwento ni Itipat, kaya sinabi ko sa kanya kung paano ito panatilihing sariwa. Ang sikreto ay vacuum-sealed bags. Kailangan lang niya ng vacuum sealer. Ngayon, tingnan natin kung paano mo gagawing mas masarap ito. Tumango si Itipat at ibinenta ang lahat ng kanyang makinarya sa paggawa ng kastanyes para bumili ng maraming tuyong seaweed at iprito ito mismo. Inilagay ang tuyong seaweed sa kawali na may mantika, at patuloy itong binabaliktad gamit ang sipit. Pagkatapos tumigas, sinubukan niya itong kainin. Ang pait, nabigo sa unang pagkakataon, sinubukan ulit. Nakakasawa. Kahit anong gawin ng Katiwala, hindi niya kayang gawin. Ang masarap na pritong seaweed ay bunga ng maraming pagsubok. Naubos na ang tuyong seaweed, wala pa ring nagagawa. Kaya't napilitan si Itipat na ibenta ang kanyang paboritong computer para ipambili ulit ng seaweed. Makakabili siya ng 5 hanggang 6 na kahon. Hindi na matiis ng Katiwala. Nakagastos na sila ng 100,000 baht. Kung magpapatuloy pa, mas malaki pa ang masasayang. Pero desidido si Itipat. Nagastos na niya ang 100,000 baht. Hindi na siya pwedeng sumuko ngayon. Naniniwala ka na ang nawalang pera ay mababawi rin balang araw. Hindi lang yun, mas malaki pa ang kikitain mo kaysa sa mga gabing nag-uuwi ka ng seaweed. Pagpasok mo sa bahay, nakita mong nakahandusay ang Katiwala sa sahig. Dumudugo ang ulo niya.
Dali-daling dinala ni Itipat ang Katiwala sa ospital. Sa ospital, nag-iisa siyang nakaupo sa upuan. Mahirap na panahon ito para sa kanya, pero ang sino mang makakalampas sa pagsubok ay magtatagumpay. Umuwi siya sa bahay, binuksan ang kalan, at inilagay ang seaweed sa kawali. Iprito muna ng bahagya, tapos alisin at patuluin ang mantika. Tapos isubo ang seaweed para tikman. Makikita mong biglang nagbago ang hitsura niya. Pagkatapos, ay dore niya agad ang seaweed. Malapit nang masunog ang tuyong seaweed. Tumalsik ang mainit na mantika at nasugatan ang kamay niya sa maraming parte. Pagkalipas ng maraming taon, nandyan pa rin ang mga peklat. Tinitingnan ng walang lamang lalagyan. Hindi kaya mabaygo na naman ang pagsisimula niya ng negosyo. Bigla niyang nakita na may isang supot pa rin sa lupa. Inilagay ni Itipat sa kawali at ipinrito. Mukhang tuyo ang ibabaw ng seaweed at hindi mamantika. Ito ang gusto mong tikman ni Itipat. Subukan niya. Talagang malutong. Sa pagkakataong ito, handa na. Isusubo niya at uubusin. Kinuha ni Itipat ang pakete ng seaweed at napansin niyang basa sa loob. Kaya naman pala ang sikreto sa pagprito ng seaweed ay ibinababad sa tubig. Ang pakete ng seaweed na ito ay ang paketeng nabasa ng ulan. Minsan, ang sikreto ay isang bagay na napakasimple. Dali-dali niyang dinala ang kanyang gawa sa Katiwala para ipagmalaki. Ang seaweed ni Itipat ay mabilis na nagustuhan ng lahat. Unti-unti nang gumaganda ang negosyo niya. Isinulat niya sa palad niya, 1,000,000 baht sa isang taon. Pero noong araw na iyon, nakatanggap si Itipat ng tawag mula sa kanyang ina. Nalaman niyang may utang pa pala silang 40,000,000 baht. Pakiramdam ni Itipat, napakaliit niya. Kailangan niyang magtinda ng seaweed sa loob ng 40 taon para mabayaran ang lahat ng utang na yon. Ang mas malala pa, kinukuha na rin ng bangko ang bahay nila. Wala na siyang mauuwian. Pero kahit ganun, hindi pa rin sumuko si Itipat. Kung gusto mong kumita, kailangan mong tumingin sa mas malayo. Tinitigan niya ang mga convenience store. Kung makikipag-ugnayan sana ako sa kanila para maibenta ang produkto ko sa buong bansa, siguradong malaki ang kikitain ko. Kaya dinala niya ang seaweed para hanapin ang product manager ng 7-Eleven. Diretsahan siyang tinanggihan nito. Masyadong malaki raw ang packaging. Pangit pa ang balot, hindi makaakit ng customer. Dagdag pa, masyadong mataas ang presyong binigay mo. Hindi akma sa katangian ng convenience store. Medyo nadismaya si Itipat. Pag-uwi niya, dinalaw siya ng nobya niya. Inalok siya nitong tulungan siya ng pamilya niya. Pero may paninindigan si Itipat, ayaw niyang magpatulong. Dagdag pa ang hiya sa kanyang kalagayan. Kaya nakipaghiwalay sa kanyang nobya. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa Katiwala. Pagod siyang humiga sa tabi nito at nakatulog. Ngunit hindi siya isang taong nabigo ng isang beses at sumuko. Kinabukasan, agad niyang dinala ang kanyang produktong pritong seaweed sa kumpanya ng pagkain. Hiniling niya sa kanila na muling idisenyo ang packaging. Sa pagkakataong ito, binago ang balot ng seaweed. Mayroon itong bagong hitsura. Ngunit sinabi sa kanya ng sekretarya na ang direktor ay may mga pagpupulong buong araw. Sinabi niyang maghihintay siya. Matyaga siyang naghintay mula alauna. Ngunit nakita lamang niya ang direktor na abala sa loob at hindi lumabas upang makita siya. Nauubusan na ng pasensya si Itipat kaya't bigo siyang umalis dala ang kanyang seaweed. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang seaweed sa security guard sa elevator. Hindi niya akalain na kinabukasan, makakatanggap siya ng abiso. Ang produkto niya ay maaari ng ibenta. Lumabas na napansin ng empleyado sa punong tanggapan ang bag ng seaweed na iniwan niya. Kaya't kumuha sila ng ilang pakete at dinala sa opisina para tikman. Hindi nila akalain na sa isang kagat pa lang, magugustuhan na nila ito nang sobra na dadilaan pa nila ang kanilang mga daliri. Mabilis na kumalat ang mga pakete ng seaweed niya sa buong kumpanya, at nakarating sa mesa ng direktor. Labis siyang nasiyahan. Inimbitahan si Itipat sa isang pulong. Maaaring ipamahagi ang produkto niyang seaweed sa 3,000 tindahan, at sa 72,000 convenience store sa buong bansa. Pagkaraan ng isang buwan, may team ng QC na susuri sa kalidad. Basta't makatugon ang pagawaan mo sa pamantayan. Kung maganda ang kalidad, pwedeng pumirma ng kontrata. Pero saan kukuha si Itipat ng pagawaan? Ang pinaggagawaan mo ngayon ay kusina lang sa bahay. Hindi talaga makakatugon sa hinihingi. Nagpunta siya sa bangko para umutang ng pera para magtayo ng pagawaan. Nakita ng empleyado ng bangko na 19 pa lang siya. At saka, may utang pa ang pamilya niya na 40,000,000 baht. Ang bahay ay nasa proseso pa ng judicial auction. Hindi na makahiram sa bangko. Muling napasubo si Itipat. Pinatugtog niya ng malakas ang musika at sumigaw sa loob ng kotse. Pagkatapos,
ibinenta ni Itipat ang kanyang paboritong kotse, at inupahan muli ang dating bodega ng kanilang pamilya. Ginawa niya itong pagawaan ng seaweed. Habang pauwi galing sa pamimili ng mga materyales para sa pagkukumpuni, nakita ni Itipat ang kanyang dating kasintahan na may kasama ng iba. Gulat na gulat si Itipat at hindi makagalaw, kasama niya sa pagtulog ang mga katrabaho niya. Nang gabing iyon, tinanong niya ang Katiwala kung ano ang gagawin niya kung mabaygo ulit siya. Sabi ng Katiwala, huwag daw siyang mag-isip ng sobra dahil walang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Bawat sulok, siya mismo ang nagdisenyo para magawa sa oras bago dumating ang grupo para mag-inspeksyon. Pero nang dumating sila para bisitahin ang pagawaan, napansin nila ang maraming malalaking problema. Dumidikit pa rin sa kamay ang alikabok ng pintura sa dingding, at may mga langaw pa. Walang takip ang mga fluorescent lamp, at hindi malinis ang lababo. Agad-agad na ngako si Itipat na uulitin niya. Pero sabi nila kailangan nilang bumalik para pag-usapan. Kapag may resulta na, ipapaalam ko sa'yo. Sa ngayon, ipinasok ng Katiwala sa kamay mo ang isang sobra. Pinapakiusapan kang ibigay yan sa tao. Pero pinili ni Itipat na huwag gawin yon. Kung gagawa, dapat tapusin. Desidido siyang ayusin ang lahat ng natitirang problema. Ang lababo ay pinaganda. Ang mga manggagawa ay nakagwantes at may takip sa ulo. Dinagdagan ng 10 ilaw ang fluorescent lamp. Ngayon, dumating na ang resulta ng quality check pero sakto namang naubusan ng tinta ang printer. Dali-daling lumabas si Itipat at itinapat ang papel sa araw. Sa resulta, may isang salitang pasado. Lahat ng pagsisikap mo ay nagbunga. Pagkalipas ng 2 linggo, araw na ng pagde-deliver. Naghilamos si Itipat at pinanood ang mga abalang manggagawa. Tumakbo siya para yakapin ang Katiwala at nagpasalamat dito sa palaging pagtulong sa kanya. Kasabay nito, sinabi niya na kung mabaygo sila ngayon, wala na talaga silang matitira. Pagkatapos, ikinorga ni Itipat ang mga produkto sa truck at nagsimula ng bumiyahe. Ngunit nang makarating siya sa bodega, huli na siya ng 1 oras. Nagmamakaawa si Itipat sa mga empleyado na tanggapin ang kanyang mga produkto. Napuyat siya buong gabi hanggang alas 5 ng umaga para lang ikarga ang mga produkto sa truck. Narinig ito ng mga empleyado kaya pumayag silang tulungan siya. Kaya't ang bawat kahon ng seaweed ni Itipat ay inilipat sa loob ng bodega. Habang nakatingin sa mga bakanteng istante sa harap niya, tinawagan ni Itipat ang kanyang mga magulang. Ngayon, pwede na kayong umuwi. Sa wakas, ang seaweed ni Itipat ay matagumpay na naibenta sa buong bansa. Sa sumunod na 2 taon, nabayaran ni Itipat ang lahat ng kanyang utang na 40 milyon. Sa edad na 26, ang kanyang pabrika ay may 2,000 manggagawa. Ang produkto ay iniluluwas sa 27 bansa, na may taunang kita na umaabot sa 1.5 bilyong baht. Napabilang si Itipat sa 50 pinakamayamang tao sa Thailand. Ang pelikula ay isang tunay na kwento tungkol sa tagapagtatag ng Taokanoy Land. Ang pangalan ay Itipat Japan, tungkol sa mga paghihirap niya noong nagsisimula pa lang siya. Tanong ng pelikula, nakakain na ba kayo ng seaweed na Taokanoy? Kung nakakain na, masarap ba talaga ito gaya ng sa pelikula? Ipaalam nyo sa amin sa comment section sa ibaba. Salamat sa panonood ng video hanggang dulo. Paalam at magkita-kita tayo ulit.